Anyari kay Trillanes. Ayan, yung kay Trillanes pala. Okay, yung sinasabi kasi nila, nagbago na ng tono si Trillanes. Guys, hindi nagbago ng tono si Trillanes. He's still his asshole self. It's just that I think na reality check siya. Na even yung mga PMA, kasi PMA-er yan si Trillanes di ba? Na-realize niya na napag-uusapan within the academy. PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. It worries him na marami na talagang mga men in uniform na nasampal lang siya ng katotohanan na within the ranks of the military academy, of the PMAers, Philippine Military Academy, ang dami na talagang dissatisfied kay BBM. So he's just stating the fact. Tapos, I think that kind of information na nakuha niya, it worries him. So, hindi ako naniniwala nagbago si Trillanes. Of course not, hindi magbabago. Pagka si Inday naging presidente, kakaripas ng takbo yan. Kakaripas ng takbo yan si Trillanes. Sana tumalab yung sampal kay Trililing, sabi ni Darnie. I think tatalab naman yun. Kaso nga lang, wala na siyang choice. Hindi naman siya tatanggapin ni Inday Hindi naman siya tatanggapin ng mga mga binalangura niya Kinakahiya ng PMA si Trillanes. True. So ngayon, hindi kasi po pwedeng hindi kasi po pwedeng i-blow up ni Trillanes yung mga kwentong PMA. Kasi yung mga PMAers na yan, they really operate on honesty and integrity. Kahit pa sabihin natin na hindi tayo pare-parehas ng politika dyan sa mga PMA graduates na yan na iba, kahit hindi tayo pare-parehas, basic yun Talagang, it's very important for them to have integrity and honesty. Yun yung masasabi ko dyan kay Trillanes. I don't think si Trillanes nag-iba ng tono, ganyan. Hindi siya nag-iba ng tono, nasampal lang siya ng katotohanan sa kung ano yung nangyayari sa ranks ng mga men in uniform. May nag-message sa akin na yung iba, men in uniform, yung iba, merong close contact sa mga men in uniform na siguro baka ayaw rin akong kausapin ng mga ng mga Jennifer Sedilla dance troupe ng direkta, so pinapadaan nila sa iba. Ito raw talaga ang sitwasyon sa hanay ng mga men in uniform. Yung mga medyo matataas daw, yung mga may power, ang general sentiment is that ayaw na talaga nila kay BBM. Ayaw na talaga nila kay BBM. Yun daw talaga ang general sentiments. Pero, kasi ang nangyayari, sinabi rin to ni Trillanes di ba? Pero nangyayari, inaano sila, many of them binibigyan ng concession ni BBM. Yung iba, okay sila. Yung iba, hindi. Ma'am, comment mo sa tungkol sa 92% daw ang nabayaran ng utang ng Pinas, sabi ng mga loyalist. Tanga-tanga po kasi sila. Yung 92% na yan, I think that's the program debt. In 1 year, meron kang tina-target na babayaran mo na parte ng utang mo. So yun, dapat 100% yun. Anything that is less than 100% is unacceptable. Because if you're not going to satisfy your program debt, meron kang matitira dyan na hindi pa babayaran, it may be subjected to higher interest or things like that. May peace rally this coming December 29 for VP Sara in Tokyo. Please support. Yeah, oo. So yung mga Pilipinong nandyan, I hope you can join the peace rally in Japan.